Welcome back sa part 2 ng ating weekend charting at again 'no, sa Discord tayo nag-poll at, eto yung mga resulta ng ating poll. Part 1 tapos na at part 2 na tayo. Okay. So, yun, weekend charting part 2. So, bago natin simulan 'yan, i-invite natin muna kayo 'no, sa ating free webinar for beginners. So, yung mga magagaling na tatagal natin kasama, this is not for you. Actually, this is for your friends and families 'no. Na gusto niyong matuto rin mag-trade. Okay, so invite natin sila for free webinar for beginners 'yan. And papansin niyo 'no, may mga ibang logo na dito like, Meta, Tesla, Bitcoin, and so on. So, kailangan nating mag-move sa other exchange. Though hindi natin iiwanan ng PSE pero kung nasan ang flow of funds, dapat nandun din tayo 'no. Siyempre may mga times na, bullish ang market at parang wala kang magagawang mali kapag gano'n. Dun tayo sa madali, dun sa easy money, okey? 'Pag hard money yung market at environment mahirap kumita dun. So, kung nasaan ang easy money dun tayo, okey? That's why mayroon tayong mga bagong logo diyan. This is, will be done online January 16 at saka January 17, dalawang araw 'no. Yung isa is technical analysis, yung pangalawa is building wealth through long-term investment. Okay, so join lang kung sino mag-join diyan, mag-register kayo dito, ayan sa forms and mag-join sa Discord channel. Okay, so yun lang para sa mga new viewers natin, libre yan kaya ano pang iniintay niyo 'no, join na. Yan, simulan natin sa, ARIT. Okey, ayun na pala sa taas pero type na ulit natin, ayun. ARIT, check natin sa chart. Ayan. So, alam natin ang nangyari dito 'no, nagkaroon 'to ng private placement, tapos naging weak ang index, bumalik si index. Okey din, safe na safe dahil, hindi ka matatakot, bayad ka naman ng dividends habang nag-aantay. Plus, though hindi siya 100% 'no, na papasok sa index by next rebalancing. May chance lang pero actually ang pasok talaga is yung isa, ito si CBC. Kaya kung napapansin niyo, ang lakas ng galaw ni CBC. So, congrats sa may CBC, 6% 2 days. Sige, chart na rin natin 'yan. So, yan nga ang dahilan 'no. Ayun 'no, kita niyo naman 'no, ganda ng inflows kasi nga may inflow siya dahil papasok siya sa index. Pero 'pag chineck mo ang kanyang unahin natin 'to, 'pag chineck mo ang kanyang valuation is ang kanyang fair value lang is just 63, 67 na, so overvalued na. Though may dividend siya, pero lampas na siya sa kanyang mga valuation metrics 'no. At gano'n talaga pagka may inflows kahit pa sabihin mong overvalued, aakyat pa rin 'yan. Though ang problem niyan 'pag tapos na, hindi nosedive 'no, nosedive 'yan 'pag tapos na ang rebalancing. Pero February pa naman kaya medyo may time pa kayong magbenta 'no, umexit. So ang next in line is si Arit. Kung depende ah, kay PSE kung ipapasok nila si Arit 'no. So pasok siya sa qualification pero depende nga sa gusto nila kung gusto nilang dalawang tanggalin, okey. Yun namang mga tatanggalin, bumabagsak na 'no. So alam na natin 'yan, pero yung mga papasok is eto, ayan. Hindi lang siya sure kaya hindi siya gano'n kalakas. Pero okey lang dahil ayun, mayroon ka namang 6% yield habang inaantay na pumasok sa index, kung papasok 'no. Target price mo diyan is 44, na-hit na yung 40. Let's see kung aabot ng 40 ulit kung magdo-double tap dun sa 40. Pero make sure na dapat na i-exit na ito, let's say during the announcement kasi 'pag hindi, parehas lang naman yun 'no. Yung CBC, pagka in-announce at
either pasok o hindi, parehas babagsak, 'no? Kaya lang ito hindi 'to da-drop ng malaki kasi hindi naman 'to nag-rally ng malaki in the first place. Pangalawa, may dividends naman 'tong mas maganda, 'no, compared kay CBC, yun 4% dividends. Pero ito REITs kasi 'to, kaya mas safe 'to. Saka ito, CBC once a year lang magbigay, eh, di antayin mo na lang, 'di ba? Unlike si ARIT, eh, regular kaya i-hold mo talaga siya. Okay, yun ang difference nito. By May pala 'to 'no, so puwede mong pulutin 'to pagkatapos ng dividends or ng rebalancing ta's bumagsak, ta's pulutin mo. Yun may hindi lang 4 'to, 3 plus 2, 5, 6. So mga 6 'to, pero yun lang, 6 yan sa 39. Eh, piso plus 120. Sabihin na natin dito bumagsak 120. Okay. O mga ano na lang yan, yan 1.2. So hindi na rin attractive 'no. So yan ang CBC at ARIT. Okay, dalawa agad. Next, okay na tayo diyan. Next is Keeper. Nabanggit ko sa inyo 'to 'no, si Keeper. Nag-declare kasi siya ng dividends last mid-year. That's why baka may chance sabi natin na baka hindi na mag-declare ng dividends sa year-end. Ayun, no? Normally, year-end siya nagde-declare. Ayan. Ayan. Ito pa. Eh, this time, nag-declare siya ng mas maaga. Ayun, no? May pa lang nag-declare na, which is sakto din dun sa dinideclare niya lagi. Okay, kaya may chance nga na hindi na mag-declare. At yun nga nangyari, no? Hindi na nag-declare. Pero, panalo pa rin. Kasi may bumibili. Isang foreign na Singaporean yun, I think. Tama, Singaporean yun. Na bumibili. Siya yung volume na yan, siya yan. So, hindi natin alam kung ano yung reason niya. Basta binibili niya. Ngayon, kung binili mo to for dividends at hindi nagbigay, tinutulak na nung iba, di it's time to change hands, no? Ibigay mo na yung gusto niya or magtira ka lang konti kasi hindi na dividend play ang habol mo dito. Iba na. Pwede rin naman na insider play yun. So, hindi natin alam, no? Mahalaga, wag mong ubusin. Pero yung initial reason mo for buying is wala na kasi nga hindi na nagbigay ng dividends, no? Most likely magbibigay yan mid-year ulit, mga May. So, pwede mong i-hold hanggang May hanggat hindi tinatamaan ang iyong trail stop. Okay? So, yan ang Keeper. May buy rating din naman si Keeper. Goods din naman ang earnings. Next tayo, Keeper Plus. Wala ka nang masasabi kay Plus. Binigay na lahat. Ayun, no, breakout. So, ito yung spot natin dyan, no? Breakout si Plus at pwedeng mag-rally. Ang catalyst is Brazil, no? Yung bagong license. Parang ito lang yata ang buhay na stock sa PSE. Yung pwede mong laruin, no? Pero sabi ko nga sa inyo, sa global, daming gantong narrative. Magsasawa ka. Hindi lang nag-iisa. Ang daming opportunity. So, yun. Congrats sa mga bumili sa breakout. Yun. Meron na kayong 37%. Saan ka pa? Okay. Saan titigil yan? Wala. Ayun, no? Laki ng foreign inflows. Tuloy-tuloy. 2-week high na. All-time high na. Walang resistance, no? So, fail stop dun sa MA10. Pag nabasag yun, baka pwedeng magpahinga. Kung mahaba ang horizon mo, di ang trail stop mo is yung MA100. Layo, no? So, hindi ka mabibipso. Yun nga lang, kakainin yung gains. So, hold lang yan, DG Plus. Plus, may isang hold na, sabihin, wag nang bumili, pero wag mo ring ibenta. May isang buy, target price is nag-adjust na may 34, oh. 34, pwedeng tamaan nga. Sige. Lagay natin dun. Sino yun? Consensus 4. Pwede. Laki yan. Ilang percent pa? Buy the dip, 34 daw. Sabi ng consensus. 16% pa. Pero ako, panonoorin ko na to. No? Panonoorin na lang. Plus, okay na plus dito. Last, bilis natin Dito, isa pang malaking congratulations sa mga
follower ni Sir Shane, tingnan mo naman kung gaano sila kagaling dito. Actually, hindi ako nakabili dito dahil medyo nagtitipid pa, naiwan na, gano'n talaga. Pero yung mga naniwala kay Sir Shane na sumunod, 67% gain lang naman. Congrats 'no. Tanong, tutuloy pa ba? Sabi ng chart, may resistance daw sa MA200. Baka baka gano'n 'no, pullback tapos Conso basag ang MA200. Next resistance, 220. Bakit nagra-rally? New name, new management, walang news kung anong gagawin. I don't know. Puwedeng sabihin natin na gustong magbenta nila sa mas mataas yung pumili do'n, kung short term sila. Or puwede rin nating sabihin na talagang may potential yung new management to turn around yung company. So alin man sa dalawa parehas positive. So same play, kung trend line mo is or ang trail stop mo is puwedeng MA50 pag nabasag, cut. Okay, yun lang. Dito, walang rating, wala kahit ano. Pure speculative. Pero saan ka pa? Speculative pero laki ng gain. Okay, may inflows ba ng foreign? Meron din, 'no. Yun, congrats. Magaganda 'tong mga 'to. Dito plus si BC Keeper. Arit lang mabagal dito. Pero at least hindi ka nalugi. Kumita ka lang ng konti. O at least hindi lugi, di ba? Okey na rin yun. Yun, so yun lang for part 2. Thanks for watching. At again, if you want to join our Discord channel sa YouTube, just click the join your subscribe button sa YouTube. At if you want to join our Discord servers, TFT, just join the free webinar. Mayroon siyang free channel. At pag premium naman for student yun. Yun lang. Thanks for watching at Wednesday ulit para sa live charting.